Real talk. Huwag niyo pong uugaliin humingi ng mag-public apology sa isang tao, lalo na kung wala naman po kayong minention sa inyong post na pangalan niya. Tapos bigla siyang nag-comment doon sa post mo, tapos nasagot mo ng masama. Huwag niyo pong ugaliin humingi ng mag-public apology sa kanya. Bakit ka magpa-public apology kung wala kang minention na pangalan niya? Kahit saan po siya nagtatrabaho, mag-hospital, center, kapitan o mayor man o konsehal o ano man siya. Huwag niyong ugaliin mag-public apology sa isang tao. Alam niyo kung pag nag-public apology kayo na wala naman kayong minention, nananakot yan. Inaano niya na para sindakin ka na magdidemanda. Hayaan niyo magdemanda kasi wala naman siya ikakaso dahil hindi mo naman siya minensyon. Tatanga-tanga na lang siya. Bakit siya pumasok doon? Ang bato na itinapon, bakit niya sinalo? Tapos nasasaktan siya. So, alam nyo ang mangyayari dyan. Kapag humingi kayo, gagawin niya yan. Takot kayo. Nag-public apology kayo, takot kayo. Alam nyo, sa totoo lang, hindi kayo dapat matakot lalo na kung ang post nyo wala kayong pinangalanan. Yung naggaganyan, sila yung takot. Dahil mapapahiya sila, matatanggalan sila ng trabaho. Yan po yung totoo. Yan po yung kinatatakot. Hindi po kayo ang makukulong. Pagko sila po yung mapapahiya, sila po yung matatanggalan ng lisensya, sila po yung mawawalan ng trabaho. Yan po ang tanda nyo. Wag na wag kayo hihingi sa mga impakto ng public apology. Tandaan nyo po yan. Good luck sa mga impakto. Real talk. Huwag niyo pong uugaliin humingi ng mag-public apology sa isang tao, lalo na kung wala naman po kayong minention sa inyong post na pangalan niya. Tapos bigla siyang nag-comment doon sa post mo, tapos nasagot mo ng masama. Huwag niyo pong ugaliin humingi ng mag-public apology sa kanya. Bakit ka magpa-public apology kung wala kang minention na pangalan niya? Kahit saan po siya nagtatrabaho, mag-hospital, center, kapitan o mayor man o konsehal o ano man siya. Huwag niyong ugaliin mag-public apology sa isang tao. Alam niyo kung pag nag-public apology kayo na wala naman kayong minention, nananakot yan. Inaano niya na para sindakin ka na magdidemanda. Hayaan niyo magdemanda kasi wala naman siya ikakaso dahil hindi mo naman siya minention. Tatanga-tanga na lang siya. Bakit siya pumasok doon? Ang bato na itinapon, bakit niya sinalo? Tapos nasasaktan siya. So, alam nyo ang mangyayari dyan. Kapag humingi kayo, gagawin niya yan. Takot kayo. Nag-public apology kayo, takot kayo. Alam nyo, sa totoo lang, hindi kayo dapat matakot lalo na kung ang post nyo wala kayong pinangalanan. Yung naggaganyan, sila yung takot. Dahil mapapahiya